Yes, isang pinagpalang umaga po sa atin pong lahat ng atin pong mga tagapakinig saan man po paan kayo ng Pilipinas, saan man po sa mundo. Ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan ng live sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM at maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Kasama po namin si... Commissioner Ayuyaw ng National Amnesty Commission. Ngayong umaga, June 2, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayan ng magkwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako po si Cassie at kasama ko si Kim. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapamakan. Ako naman po si Rose. Yes, mga kababayan, sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang Binagong buhay. Buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, makabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Nagagalak po kami sa panibagong umagang ito na makapaglingkod sa inyo. Maraming salamat sa panibagong buhay at kalakasan. At amin pong itinatalaga, amin pong tatalakayin sa umagang ito. Ang amin pong mga subjects na pag-uusapan. At ito po'y magbigay ng kaliwanagan at magbigay sa amin ng inspirasyon. At samahan kami sa aming pag-uusap, patawarin kami sa aming mga nagawang mga pagkakasala at pagkukulang sa inyo. At dalangin namin na i-bless niyo po ang lahat ng aming mga participants at ganoon din ang aming mga tagapakinig. Inaalala din po namin, Panginoon, ang aming bansa. Sa inyong mga kamay po namin inialay para po sa kapayapaan, para po sa masaganang pamumuhay. Samantalang kami po ay nag-aantay sa inyong malapit na pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po kayo, Pastor Kin, Ate Rose? How was your week? Ano pong ginawa ninyo last week? Yan. Katatapos lang ng busy week, Busy week ng dun sa Mindoro. Kinakasi, we missed you there. Oo nga po. Pero siguro ikikwento ni Ate Rose, napakarami nating mga FR na nakasama for the Peace Summit. At nagkaroon tayo ng mga programs para sa kanila, spiritual support, moral support sa kanila. Ate Rose, pwede mong i-share, for mula Wednesday or Tuesday hanggang Sunday, napaka-busy natin doon. At napakarami, na-bless tayo sapagkat maraming FRs ang talagang na-spiritualize at na lubos na nagpahayag ng kanilang pagbabalik loob sa Panginoon, sa gobyerno, sa ating pamahalaan at sa kanilang pamilya. Opo. Ang napakaganda po na dahil related po siya sa pag-usapan natin ngayon. At by the way, parang bumabalik na po yung traffic. Dahil siguro sa pagbaba ng gasolina. Bumaba na naman ng presyo ng gasolina. Sana tuloy-tuloy na para bumaba na rin yung presyo ng bilhin. Ayan. So, siguro Ate Rose, maaari na nating ipakilala ang ating guest ngayong umaga. Ayan po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ipakikilala na po natin ang ating natatanging panahuin ngayong umaga. Siya po ay isang natatanging abogado at siya po ay dating Brigadier General ng Armed Forces of the Philippines, kung saan siya ay nagsilbi bilang Judge Advocates General dahil sa kanyang karanasan at masigding pagnanais na isulong ang hustisya at kapayapaan. Siya itinalaga bilang isa sa mga komisyoner ng National Amnesty Commission. Aking ipinapakilala po si Sir Commissioner Sir Mi Layuyao. Good morning, sir. El Ayuyaw po. Ayun. Ayan. Good morning, sir. Long time no see. Yes, magandang umaga sa ating mga tagapaginig, lalo-lalo na sa kay Pastor Robert na ngayon ko pala nakilala, kamag-anak ko pa pala to. Yes. Si Kim, at sa lahat ng angkor dito sa napagandang programa nyo dito sa Adventist World Manila. Magandang umaga sa ating lahat at magandang aming pasasalamat bilang maging bahagi ng inyong programa. Opo, Yes. sir. Sir, lagi namin binabanggit yung amnesty.
para po sa ating mga kapatid na naging bahagi ng mga armadong grupo, sir. Kaya high time rin talaga na i-guest namin kayo para mas maunawaan din ng mga manunood at mga tagapakinig natin kung ano yung amnesty program na meron tayo ngayon. Yes, magandang umaga po, Attorney General. Maraming salamat po at pinaunlakan niyo po ang ating pong pakikipagpanayam sa inyo ngayong araw. Request ko lang sa susunod po na reunion, sana masama niyo na po ako sa listahan at sa celebration ng reunion. Yes. Yeah, so ang ating pong mga kababayan, ano po ang ating pong panauhin ngayon, kagaya po ng naipakilala, ano po, siya po yung ating pong director po o commissioner po ng ating pong National Amnesty Commission. So, Commissioner, para po sa ating pong mga manonood, ano po, maaari niyo po bang ibahagi po sa ating lahat ngayon, ano po ba itong National Amnesty Commission at ano po ang dahilan? At ito po ay naitatag ng ating pong gobyerno. Okay. Pastor Robert, no, kung ating maalala, no, marami ng National Amnesty Commission ang naitayo since time immemorial ng mga iba-ibang pangulo na ang layunin tumanggap at saka magproseso ng amnesty. So itong mga National Amnesty Commission ito ay ang tawag nila dito ay ad hoc. Yung ad hoc, pagkatapos ng trabaho nila na di-dissolve, tapos kung kinakailangan i-establish uli. Ngayon, yung present National Amnesty Commission ay isang ahensya na itinalaga ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, no, Jr. Sa pamagitan ng issuance niya ng Proclamation number 47. Initially, katulad din ng dating mga amnesty commissions, meron siyang window period within which dapat certain period of time makapag-apply yung mga mga kapatid nating rebelde, dating rebelde, no? At katulad din ng mga dati, ang binigay na period sa amin ay binigay kami ng 2 years kung saan dapat namin pangalagaan at iproseso lahat ng amnesty applications ng mga former rebels, former members ng CPP-NPA at saka former at saka active members ng MILF, MNLF at saka RPMP, ABB. So ang function namin is, tulad ng sinabi ko, is mag-receive, mag-process at mag-recommend kay Presidente kung sino yung mga rebelde na qualified para sa amnesty applications nila. Pastor. So, Commissioner, maaari nyo bang maaari nyo ba ipaliwanag o magbigay linaw pa po kayo? Ano po ba itong amnesty? Bakit ba to nakasaad sa batas, sir? Ito. Ganito ang amnesty kung ating i-review ating saligang batas, ang saligang batas sa binigyan ng kapangyarihan ang Pangulo para magpatawad sa mga nagkasala, no? So yan especially provided sa ating constitution. Kung titingnan natin, wala namang ibang presidente na hindi nagnanais ng kapayapaan. Lahat ng mga presidente ay nagnanais ng kapayapaan. So yung kapayapaan ay nagiging strategy, ang tawag dyan peace strategy ng mga administration ng ating mga pangulo. Ngayon dahil sa peace strategy na yan, maraming mga tinatawag nating peace efforts, katulad ng balik-loob, kung gusto mong mag-invite ng mga former para magbalik-loob, ang gusto mo render, so that is a peace effort. And amnesty is again one of the peace efforts of the current administrations, wherein the purpose of which is inhikayat na sumurrender at mag-avail ng amnesty yung mga dating kasapi at saka mga active na kasapi ng mga rebellion grupo na nabanggit ko kanina para i-avail ang amnesty, ano mga benepisyo nito. Kung yung may mga kaso at qualified na amnesty, pag nag-apply, siyempre papadismiss natin yung mga kaso once approved na ng Presidente. Yung mga nakakulong na sentensyahan na qualified din na lang subject to certain qualifications, kung maaprubahan, siyempre marirelease sila. Yung may mga pangamba na nakasuhan, alam mo yung mga membro ng mga nasabing grupo, hindi natin alam kung nasaan sila. Hindi rin naman nila alam kung may mga pending cases sila. So para maalis yung agam-agam nila na makakasuhan o may mga kaso, pwede silang mag-avail ng amnesty program. Ang kagandahan nito, siyempre pag naaprubahan ng Presidente yan, makakabalik sila sa mainstream kung saan makakabalik sila sa kanilang mga pamilya at sa kanilang komunidad. Pastor. Wow, ayan. Napakaganda, sir.
Sir, isang tanong, isang sagot. Bago po tayo mag-break, sir. Sir, kasi natapos yung deadline ng application ng amnesty. Nitong, itong March. Both So, for sir, CPP and isang tanong, isang sagot, PNL. sir. I-extend pa po ba natin ito, sir? Bago tayo mag-break. Actually, ang tanong dyan, kung extend ba natin ito, actually nag-request kami, indeed, inaprubahan ng Presidente in principle kasi nagkaroon ng meeting ang NTF, LCAC, EXICOM, wherein na-erase na yung necessity ng extension at nagbigay na ng go signal ng Pangulo. Yes, Sabi niya, sir. I will wait. Yes, I will wait the documents Paganda. and inaprubahan na ni Presidente. Yes. Magandang balita yan. Pag-usapan natin yan, Kin, at patuloy pa nating palalimin yung usapan para sa kapakanan ng ating mga kababayan na nais na mag-avail ng amnesty. Ayan. Maraming salamat po, Commissioner Serme Ayuyaw, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi naman ni Commissioner ang programa ng National Amnesty Commission upang magbigay ng amnestiya sa ating mga kababayan na minsan naging bahagi ng armadong grupo. Kaya manatiling nakatutok mga kapatid dahil magbabalik po kami matapos ang isang napakagandang awitin. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pagbabayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga.
pag-alala at tiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Ayan po. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli, kasama po namin si Commissioner Sermi L. Ayuyaw ng National Commission. Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin itong kasalukuyang amnesty program natin para sa mga naging bahagi ng armadong grupo? Ang amnesty program ay isang peace effort sa ilalim ng peace strategy ng pamahalaan kung saan ang pamahalaan natin gusto niya magkaroon ng at saka ma-maintain yung kapayapaan. So as one of the peace efforts itong amnesty, inahikayat namin yung mga kapatid nating na rebelding grupo na sumurrender at mag-apply ng amnesty kung saan para yung kanilang mga kaso, kung sila may mga kaso ay mapadidismiss, kung sila yung mga nakakulong, sila yung mapapalaya, at saka yung mga may kaso na undergoing preliminary investigation ay mapapadismiss na natin at di na matutuloy yung mga kaso, at saka yung may mga agam-agam na mga kapatid nating rebelde na baka sila ay makasuhan kung sila ay bumalik sa mainstream. Ito na yung pagkakataon para kasama na nila ang kanilang mga pamilya, makapagbalik na sa community, at para lahat malinis na ang mga records nila. Yun yung pinakabuod ng essence ng amnesty, Ate Rose. Yeah, attorney, masing ko lang isa tayo sa mga peace advocates lalo na dito sa probinsya ng Mindoro at sa Mindanao. For almost 5 years na we were engaged with our FRs, yung mga programs, intervention programs, deradicalization sa kanila. So very active ang Adventist World Radio and the Seventh-day Adventist Church para dun sa mga FRs natin. So itong amnesty process, pag-avail ng amnesty, in my observation, sa almost 5 years po na engaged po ako sa ating mga FRs, hindi nagiging malinaw sa kanila at siyempre sa ating mga tagapakinig din for the sake ng ating mga peace advocates, ano yung mga proseso? Ano yung mga proseso na dapat nilang puntahan? Yung iba po kasi for the last 5 years, since nagkaroon ng amnesty, wala pa rin amnesty hanggang ngayon. So, 5 taon na. Gaano ba yung target natin katagal? Gaano ito kabilis? O ano yung mga proseso na dapat isaalang-alang? Bakit nadidelay? Bakit 5 years na? Wala pa? O yung iba, mayroong madali lang. Yung iba naman, Ate Rose, di ba? Naka-avail ka agad. So, pwede po bang maipaliwanag ito at sa ating mga tagapakinig? Ano yung kanilang dapat na maunawaan sa proseso ng pag-avail po ng amnesty? Thank you. Napakagandang tanong, Pastor. Na unang-una, ang Amnesty Commission kami nagre-receive para hindi mahirapan ang aming mga good possible amnesty applicants. Ang ginawa namin, nag-create kami ng local amnesty boards. So far, we have 20 local amnesty boards. Ang layunin namin is para magpunta sa amin yung mga, imbes na magpunta sa amin, kami na ang pupunta sa kanila. Ilalapit na namin ang komisyon sa mga would-be applicants. So far, we have 20 local amnesty boards. Ngayon, although, syempre, yung proclamations at saka inaprubahan ng Kongreso yan, in effect, parang batas yan, may mga konting mga requirements na dapat sundin natin. Like yung mga submission ng mga documents. Nonetheless, alam mo, we have to accept the fact, Pastor, na may mga iba-iba yung category ng knowledgeable o knowledge ng mga applicants natin. May matatalino, meron din ganong hindi nakapag-aral. So, para ma-simplify namin, dinamihan namin yung mga mga staff namin sa local amnesty boards para ang supposed to be gagawin lang ng applicants is mag-apply lang siya. Ngayon yung mga requirements tutulong na yung mga
mga ano namin, ng mga staff namin sa baba para maproseso. Katulad nito, kunwari meron kang kaso, para maintindihan natin, instead na yung applicant is kukuha siya ng record sa korte, ito ng mga staff namin ang pumupunta sa korte para sa kanila, kukuha ng records. Ito na rin mga staff namin ang pupunta sa mga ahensya ng gobyerno para kukunin yung mga corresponding records, kung may mga derogatory records yan, para ma-compile. Pag na-compile na lahat yan, ito na, i-deliberate na ng ano natin, ng amnesty, members ng local amnesty boards. Minsan karamihan dyan, chaired by mga local chief executives natin, mga governors, mga mayors, o yung mga iba naman, mga regional prosecutors. Ngayon, pagka okay na, isasubmit sa amin. Ngayon, para sa amin, ipoprocess namin, sasabit namin sa Malacanang. Ngayon, Pastor, yung tanong gano'ng katagal, medyo ang totoo po niyan, medyo konting katagal lang kasi ganito ang nangyayari. Minsan kasi may mga applicants, mag-apply siya, wala siyang sasabihin niya, wala po kung alam na kaso ko. Only to find out, meron siyang 30, may 40 cases filed in different courts. Isipin mo lang kung gaano mo katagal yon. Yes. So actually, minsan umaabot ng 3 to 6 months sa local amnesty boards yung processing sa dami ng mga kaso at saka sa bulk ng applications. Pagdating sa amin, siyempre sa amin sa commission, pito kaming commissioners, 3 kaming regular chairperson namin, tsaka 2 commissioners, at saka meron kaming 4 na ex officio, mga cabinet secretaries, Secretary of DOJ, DND, PAPRU, at saka DILG. We have to accept the fact, Father, bawat ahensya, minsan meron silang may mga legal mechanism sila na sinusunod. Pero as much possible, pinipilit namin tapusin sa level namin within 2 months. Ngayon, sa level namin sa national, kunwari 3 months sa local amnesty board, sa amin mga 2 months, so that is 5 months na, no? Pagpunta namin, pag-submit kay Presidente, we have to accept the fact meron na naman another legal review doon, yung tinatawag nilang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, nire-review. So that's another 2 months. So at the average, tumatakbo siyang ng 9 months to 11 months. Ang bulk ng katagalan nito, Father, yung pagba-verify ng mga kaso. Kasi alam mo yung mga yung mga kapatid natin rebelde, especially CPP, NPA, minsan ang kaso nila nationwide, meron siyang kaso sa Luzon, meron siyang kaso sa Mindanao pa, meron siyang kaso sa Visayas. Imagine, kukunin mo lahat 'yon, tapos i-review mo. At saka may isang katagalan pa diyan pag nagre-request kami ng court record, ang korte hindi mo masisi yung data privacy, pinoprotektahan yung records, minsan nagtatagal ng konti sa kaka-exchanges ng mga communications namin. So yun, Father, kung ang tanong mo is yung how long, at the average 9 to 11 months. Ngayon, on our part, dahil some sort of nagiging institutionalized na kami, yung walang mga problema, mabilis yan. Yung mga 11 months, yung mga complicated, mga 20, 30 cases, mga ganun, Father. Yes, naiintindihan po natin, Commissioner, maraming salamat po sa impormasyong ito. At nakita po namin na talagang may proseso, ginagawa ng ating pong ahensya ang pinakamabilis na paraan para ma-grant ang mga amnesty sa ating pong mga FR na nagnanais po mag-avail at nagbalik loob sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. So Ate Rose, baka meron kang gustong tanungin kasi si Ate Rose po, Commissioner, siya po ang President ng Mindoro Island Fully Reconciled Association. So marami pong mga FRs na under her care na sa tulong po ng ating pamahalaan sila po ay nagiging productive sa ating community ngayon. At hindi po naman natin maiisang tabi na talagang marami sa kanila, ang maraming mga kaso, baka 40 plus pa yung iba. O kagaya po ng sinabi ninyo na gustong malinis ang kanilang record. Ate Rose, baka meron kang gustong itanong at makiusap ka na rin kay Commissioner sa inyong grupo dyan sa Mindoro. Ayan po. Good morning, sir. Po natin, yung sa safety conduct pass, naunawaan po namin yung 8 to 9 months na process. Nakaraan po, nagkanda kami ng FR Summit with 203rd Brigade at saka AWR na mayroong 100 mga officers po ng under ng MIFRA dito sa Mindoro, halos 100. Yun ang tinatanong sa akin, yung safety conduct pass. Totally, last February lang po nakapag-apply ang halos 200 dito sa Mindoro. Pero ang sinasabi ko lang po ay maghihintay po tayo. Doon po sa safety conduct pass, napakalaki po baga, sir, ng papel. Mayroon po bang, kasi ang binabagit namin sa kanila, ipapotocopy nila kapag sila ay lumabas ng kanilang tahanan, saan man sila pumunta, dapat daladala nila yung papel.
ng safety conduct pass. Meron po bang pwedeng mapanghawakan pa ang mga FRs natin maliban doon sa papel na malaki na safety conduct pass na pwedeng mapanghawakan o may ipakita kapag mayroong magtanong na mga iba't ibang receiving unit o PNP doon sa mga FRs? Katulad po ba pwede po bang maging ID card na lang ito or pwedeng may ganun po ba na pwede? Yes, Ate Rose, bago kita sagutin, no, gusto ko munang i-clarify. Yung sinasabi ko, yung average na process ng amnesty application, yung mga 9 to 11 months, yun yung from application to approval ni Presidente. Wow. Pero yung safe conduct pass, pwede mo nga applyan yan before the application, during application, or after application. Minsan nga lang, itawag mo lang sa amin yan eh. Basta qualified ka ma-issue namin. So, ganun siya kabilis. Kunwari, Okay. nag-apply ka sa lab. Tapos kung urgent yan, kunwari mayroon nanguhuli sa'yo, tatawag sa amin, itawag na sa amin, wala pa kayong papel, nag-i-issue na kami. Ngayon, Okay. Wow. initially, Ate Rosa, in-issue namin yung blue na Yes, papel, sir. 'di ba? Yes, sir. Yes. Ngayon, ang original plan namin is iyon at saka isang ID para yung papel nasa bahay, yung ID nasa wallet mo lang bit. Pero alam mo naman sa government, 'di ba? Bibili ka lang ng papel requires yung mga bidding requirements, kaya medyo na-delay yung namin yung ID. Pero okay na, natapos na namin yung back, natapos na lahat. So nag-ano na kami ngayon. Nagpi-print na kami ng ID. So ang ginagawa namin sa lahat ng SCP, sabay na yung papel at saka yung ID. Pero yung mga dating mga nakapag-apply na papel lang, pinupunan din namin, sinasabit namin din yung mga ID, Ate Rose. Pero medyo alam mo lang yung equipment namin dito may mga limitations. Hindi naman kami basta-basta makabili rin ng pang-print kaagad, talagang bidding lahat 'yan. So so far yung available na equipment namin, yun ang ginagamit namin. Medyo limited lang issue as a number, pero meron na kaming on process na yung pag-purchase namin ng mga printers para mabilis. Yan yung mga SCP, Ate Rose, mabilis 'yan. Yes, sir. Mabilis yan. Ibig sabihin, sir, pwede na po namin mahingi yung sa 200 yung sa Mindoro kasi February pa po kami nag-process, nag-apply. Ibig sabihin, ma-release na rin po. Nagkataon lang po kasi na hindi po nakarating yung Lab Quezon. Yun po sana yung nire-request namin nakaraan na lahat ng officers ng MIPRA ay nandito sa FR Summit na sana madala nila at may award para ibig sabihin may impact talaga na maraming 200 ang narilisan ang ating yung ng amnesty, 'di ba? Ay kaso lang hindi po sila dumating. Oo. So ibig sabihin, kami pa rin po naman ay hindi naman nagtatampo, waiting. At isang malaking surprise po sa amin yung ID card na sinasabi nyo kasi ngayon lang po namin malalaman. Kaya wag po kayo mag-alala. At ipapaabot ko po sa lahat ng FR sa Mindoro na pwede palang iiwan yung original, yung blue na safety conduct pa sa bahay at may pangahawakan, may ipapakita kaming ID card. Yun po yung kulang na hindi na ipaliwanag sa amin. Maraming pong salamat, sir. Ang isa pang Thank you, Ate Rose. I-clarify ko lang, ang isang konting delay pa minsan kasi, as much possible, kinukorek namin yung mga SCP kasi alam mo naman yung mga kapatid natin maraming aliases. Kung siya ang aliases niya, kunwari 10 ang aliases niya, tapos application na sinabit sa amin, 8 lang, only to find out 10, ipapasabit pa namin yung iba kasi nga baka yung isang aliases niya may kaso, di kawawa naman yung di ba? Maano pa rin, pwede siya arestuhin. Dahil yung safe conduct pass niya, andun yung pangalan mo at saka yung mga aliases mo. Kaya nga sinasabi namin, pakiabot sa mga kapatid natin nag-a-apply, lahat ng aliases nila, lahat ng yung mga known aliases nila sa application isulat na kasi hindi natin alam baka sa kaso yung mga kaso na i-file kinasuhan ka lang sa aliases. Kaya dapat maisama lahat. Kaya minsan na ibabalik, naisubmit na namin tapos may correction ibabalik sa amin, i-correct namin. Kaya nga medyo minsan mga iba, yung hindi naman lahat, mga iba na di-delay. Okay po. So napakalinaw Kinan kasi na gusto ko lang magbigyan ng diin itong programa ng ating gobyerno na talagang gusto nilang i-reach out talaga. Alam niyo po, nagsiselos ng ibang mamamayan natin, Commissioner. Bakit napaka-special ang treatment talaga natin dun sa mga... This is a special treatment sa mga nagbalik loob, Kinan kasi, no? Na ginawa ng gobyerno yung napakagandang programa, may safe conduct pass ba yan ang tawag? Or safety conduct pass? Safe conduct pass. Safe conduct pass.
para hindi ka maaresto, ikaw ay makipag-ugnayan sa mga authorities at ma-reintegrate ka sa community while processing the whole amnesty. So ito po, Commissioner, mabuhay kayo, napakaganda po ng programang ito at yung proseso na pinagkakalob ng ating pamahalaan sa mga kababayan natin na magbabalik loob sa ating gobyerno. So, sabi nyo nga, nabanggit nyo kanina, so kung yung iba pang mga kababayan natin na nais bumaba, magbalik loob, they can contact the local chief executives, yung PNP po ba, yung AFP, correct me if I'm wrong, ang pwedeng channel din sa ating simbahan, channel sa ating mga authorities sa local government, para po kayo makapag-avail ng safe conduct pass at maproseso yung amnesty. So, napakaganda po ng programa ng ating gobyerno. So, alam ko po, Commissioner, nagbigay na ng green signal ang ating Pangulo, kumbaga by principle, yung extension ng ating amnesty. So, ano po yung magiging implication po nito sa ating pong mga FRs na nais pong magbalik loob sa ating pong gobyerno? Anong pwede nilang asahan? Ganito po, Pastor, no? Tulad na sinabi ko kanina, yung initially nagbigay yung ating Pangulo ng proclamation na inihikayat lahat ng mga rebelding grupo na nabanggit ko rin kanina para magbalik loob at avail yung amnesty. So alam mo yung mga Filipino mentality, minsan pag merong deadline na minsan habulin yung deadline na lang, di ba? Kaya nagbibigay ng grace period para madalian kasi ang gobyerno gusto niya rin yung madalian na magkaroon ng peace efforts, magkaroon ng kapayapaan, no? So, nagbigay si Presidente initially ng 2 years. Yung 2 years na yun na nag-expire na noong March, just a few months ago. Ngayon, nung huling meeting namin, willing si Presidente, hinihintay niya, tsaka nagbigay siya ng isang go signal, approval in principle, na extend niya for another 2 years. Ano implication na to? So yung mga kapatid nating mga rebels, mga former rebels na hindi nakaabot ng deadline ng March of 2026 at meron silang aasahan na inihintay lang yung written approval ng Presidente with approval ng concurrence ng Congress. Pero ngayon, ano mangyari in between? So, although sa dami namin na process namin, Pastor, mind you, we are processing 16,207 applicants. So, pinaprocess na muna 'yon. Ngayon, yung mga gusto bang mag-avail, inaano na namin, tinatanggap namin on a provisional kasi nga we are awaiting the black and white approval of the President. Pero tinatanggap na namin. So, lahat po ng gustong mag-avail ng mga kapatid nating mga former rebels, di ba? We have 20 local amnesty boards nationwide. Kung hindi mo po nila alam yung mga specific dyan, dahil partner natin ang local governments, partner natin ang AFP, partner natin ang DSWD, almost lahat ng agencies, at saka yung mga churches like po sa inyo, yung ang Adventist Adventure, no? Pwede po kayong magipag-ugnayan sa kanila para yung mga kapatid natin is i-endorse nila sa local amnesty boards po natin. So napakasimple, marami tayong pupuntahan. Sa lahat ng agency, pwede kang makipag-coordinate sa inyo po, Pastor, sa mga simbahan. At sa ang kagandahan po nito, even yung mga pinupuningan namin, no, we commend yung mga organizations ng former rebels natin. Grupo nga nila Ate Rose dito sa Manila, marami din na grupo na tumutulong. So ito talagang lahat, private and government sectors alike, are actually coordinating for this peace initiative ng ating gobyerno, Pastor. Ayan. It's good to know na despite na mahaba talaga yung process, marami ang gustong magbalik loob at magbagong buhay at syempre makatulong para sa ma-achieve natin yung kapayapaan sa ating komunidad. 16,000 yung nag-apply ng amnesty. So imagine that, marami talaga sila kailangan iproseso and syempre i-verify din kasi nila yung mga application para ma-make sure na yung mga taong yun ay mga former rebels po talaga, 'di ba? And yung mga kinumit na crime is according lang din doon sa mga proclamations. Opo. Yeah, At itong amnesty program, Pastor, no? Isa itong parang investment ng ating pamahalaan upang kasi pagka na-establish natin yung peace sa ating bayan, tuloy-tuloy yung ating development. So, tataas yung standard of living ng ating mga kababayan at tuloy-tuloy yung ating pag-unlad.
At saka dito nararamdaman natin talaga ng mga regular citizen, talagang napaka-special ng mga FR natin, Talagang tinututukan ng gobyerno just to attain peace, to end armed conflict sa ating government. At itong mga batas na ito, itong mga proseso na ito, para talaga ganun kamahal ng ating pamahalaan, ganun kamahal ng ating bayan, yung mga nagbabalik loob natin ng mga kapatid. Kaya thank you so much talaga sa napakagandang programa po ito ng Amnesty at mga safe conduct pass na ipinagkakaloob po sa ating mga FR. Gusto ko lang may point din, yung binanggit ni Commissioner kanina, Ate Rose. So yung mga FR natin na nandyan po sa kabundukan, pwede silang kumonek sa inyong mga associations, sa pagpoproseso. Siyempre, to identify them, ma-feel comfortable sila kasi baka hindi sila komportable sa pulis o sa military. So, nandyan ang simbahan, nandyan yung mga associations ng ating mga FR para mag-facilitate po ng pagpoproseso ng kanilang safe conduct pass at application sa Amnesty. Siyempre, katulong para ma-endorse sila sa ating mga authorities. Ayan. At sana'y marami ang nakakapakinig sa pagbabahagi ni Commissioner Ayuyao ngayong umaga dahil napakarami po talaga nating natutuhan tungkol dito sa Amnesty program natin. At manatiling nakatutok dahil magbabalik po kami matapos ay isang napakagandang awitin. Langit ay lubhang maulap, araw ay di maaninag, ang gabi ay walang bituin, landas mo ay kay dilim, di matanaw ang liwanag. Kaibigan ko, ikaw ba'y nag-iisa? Buhay mo'y puno ng pangamba, dilim ay di magtatagal, liwanag ay muling darating, huwag mawawala ng pag-asa. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ang landas man ngayong nilalakbay, kay kipot at tila ba'y walang hanggan. Pag-asa mo ay napapawi, nagluluha ang iyong ngiti, kasawi ay
Patuloy po kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Commissioner Zermi Ayuyaw ng National Amnesty Commission. Miss Cassie, marami po sa ating taga-subaybay ang talaga naman pong interesado sa ibinahagi ni Commissioner. Pwede niyo pa bang mabasa, Miss Cassie? Ayun, sige po, basahin ko na. Alam mo, napakarami nating mga masugid na mga manonood na talagang nababasa ko yung mga pangalan nila every time na nagbabasa ako ng mga comments. Gaya na lang ni Sir Christian Roda, sabi niya, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Sabi rin niya, good morning and hello sa mga Ang Binagong Buhay host. Magandang araw rin po sa inyo. And also sabi rin po ni Sir Denden Natividad, good morning Pastor, watching here at 5th Infantry Star Division, Philippine Army Camp, UP Gamo, Isabela, greeting all our brethren all over the Philippines. And also please greet my lovingly wife there at Taytay Adventist Church, Taytay, Palawan, Ronaldine Natividad, my wife, from your brother in Christ, Lieutenant Colonel Alden Natividad, Philippine Army. Magandang araw po Sir Denden at sa inyong magandang asawa. Hi po Miss Ronaldine Natividad. And also sabi din po ni Sir Carmor Balyadares, good morning Pastor Robert Tulay. And check natin, meron din nagsabi si Miss Betty, amen, siguro sa mga messages ni Paz din kanina. So that's it for our comment section po. Wow. Ay, maraming salamat po sa lahat na nakikinig sa Ang Binagong Buhay. So, Commissioner, sir, maaari niyo po bang ibahagi sa amin itong mga tagumpay ng National Amnesty Commission at nitong amnesty program natin? At ano ba yung mga indicators na ginagamit natin para masukat yung accomplishments nito, sir? Thank you for that question. No? Nung nag-umpisa kami, binigyan kami ng 2 years initially ng presidente, pero yung 2 years na yun, to include yung admin aspect pa, mag-recruit ng mga tao, magti-training, no? So, kung tutusin, mga nakakapag-operate pa lang kami 1 year. So, through our coordination with OPAPRO, with NTF, LCAC, and other agencies, ang target na ibinigay sa amin is 10,000. Actually, yung target yan, pag sinabi mo target, pinipilit mo abutin yung 10,000 na yan. Di ba? Imagine, umabot kami ng 16,000, lumampas pa kami sa target. Pag sinabi mo kasi target, more or less, pwede mo siya maatin o hindi. Yun ang target mo eh. Pero imagine, 16,200 ang nakuha namin. And yet, ang dami pang nag-apply. And yet, another, yung tagumpay, yung measure ng tagumpay, hindi lang po kami sa National Amnesty Commission ang nag-request ng extension. Almost lahat ng agencies, members ng NTF-LCAC, sila po ang nag-request sa presidente ng bigyan pa ng additional na 2 years extension. So ito yung mga tagumpay, di ba? Yung para bang kami, trabaho lang kami ng trabaho, nabot namin yung more than yung 150% na targets. Then here comes yung mga partner agencies namin, yung mga rebel groups, associations, organizations, and other private saka mga churches, organizations, sila ang nagre-request ngayon na extension. So napakaganda pong pakinggan. Ang lagi nila sinasabi, isa lang, let's invest in peace. Yes. Pag nagkaroon tayo ng permanent at tuluyang permanent peace, lahat, sasama na lahat ang kagaganda ng Pilipinas. So yun ang mga masasagot ko doon. Napakaganda, At saka, sir. Marami na tayong tumanggap na naging recipient ng amnesty na nag-grant po. Meron sa estimate niyo po, Commissioner, mga ilan na po yung nakatanggap sa atin ng amnesty? Pastor, ganito po nangyari, no? So far, nakapag-approve na po si Presidente ng 20. Kung titignan mo, ang laki ng barrels from 16,020. Kasi po, talaga yung from the start, ipaprocess mo yan. Tulad na sinabi ko, yung 2 years na binigay sa amin, yung 1 year namin, more on administrative mga functions, like nag-create kami ng mga lab, nag-recruit kami ng training. So initially, nagkaroon kami ng mga labs. Pero napansin namin nung una, medyo matumal yung applications.
only to find out marami pa lang gustong mag-apply na hesitant dahil ayaw bumaba, ayaw magpakita sa public, baka maaaresto. So nung ano lang, nung I think last year, April, kung saan nung mag-issue si Presidente ng Memorandum 6 wherein pwede pa lang magbigay ng SCP, Safe Conduct Pass, noon lang po sila nagbabaan kasi ano sila, ang feeling nila na silang mag-apply ng SCP. So So, ngayon, so yon ang ano namin sa continuous growing, kadaming nag-a-apply. So kailangan rin namin talaga ng mag-extend, Pastor. so ibig sabihin po, well coordinated ito sa lahat ng mga implementing agencies ano natin ng mga warrants, itong safe conduct pass na binibigay po natin. So well coordinated sa AFP, sa CIDG, sa AFP. Tama po ba, Commissioner? Tama po yun, Pastor. Imagine, dahil safe conduct pa siya, sino man nag-implement ng warrant of arrest, di ba, yung mga security sector, particularly NBI at saka PNP. So, well coordinated dyan sa kanila. And sino ba nag-issue ng mga warrant of arrest, di ba, ang korte dyan. So, nagkipag-coordinate na rin kami sa judiciary. So, lahat ng agencies, from court administrator, nagkipag-coordinate na kami wherein they undertook na magbibigay sila ng communication sa mga judges nila nationwide para i-honor yung SCP. At the same time, itong PNP, no less than the Chief PNP and the Secretary of the ILG, wherein sabi nila, we will honor yung SCP. So lahat fully coordinated, Pastor, sa lahat ng agencies. Even sa mga families ng mga applicants natin. Ayun. Napakaganda naman nun. Talagang may whole of nation approach talaga tayo dito sa pag-process and paghikayat rin po ng ating mga former rebels na magbalik loob na sa ating gobyerno at magkaroon ng bagong simula para rin sa kanilang pamilya. Tama ka dyan. At sir, paglilinaw lang sa proseso ulit. Itong SCP, sir, gaano katagal itong effectivity nito? Hanggang kailan siya effective, sir? Ang SCP namin, once na issue namin, effective until acted upon by the President on your amnesty applications. So ngayon, basta pagka-issue, valid na yan. So although siyempre meron naman kaming authority, na implied authority sa national na pwede naman sa aming i-cancel. Kunwari, yung pala nag-apply, hindi man pala membro ng nasabing grupo. So pwede man namin i-cancel. Pero once you are a member of those groups which I earlier mentioned, hanggang pinaprocess yung application mo, hanggang hindi pa ina-actionan ng presidente, valid yung SCP mo. At sir, para po sa ating mga manonood, sir, maaari ba nating ulitin o ibahagi muli kung sino-sino po ba ang pwede mag-apply nitong amnesty? Anong scope nito, sir? Anong grupo, sir, ang binabalik natin? Unang-una, lahat ng active at saka former members ng MILF, MNLF at saka RMP, RPM, RMP ABB, yung tinatawag na Alex Bungayog Brigade. At saka yung mga former members of the CPP-PA. So, apat na grupo, di ba? MILF, MNLF, ABB, ABB at saka yung CPP. All except CPP members, lahat ng active at saka former members pwede. As far as CPP is concerned, CPP and PA, yun lang mga former members. So ang tanong nyo paano yung mga active? Yes, yung active pag mag-surrender, we treat them as a former. So pwede rin silang mag-apply ng amnesty. And may kulatilyo yung application as far as CPP and PA is concerned. Ang sabi niya, former members of CPP and PA and their front organizations. So, what are these front organizations? Siyempre, yung magsasabi dyan, yung applicant. Kunwari, mag-apply siya, sasabihin niya, front organization ng CPP and PA, at saka, siyempre, yung subject to certain qualification, nakakumit siya ng offense, na in furtherance of the objectives of the CPP and PA. Wow. So, yun yung mga bali, kung tutusin, kung by enumeration, parang lumalabas, na 5 grupo, MILF, MNLF, ABB, CPP and PA, at saka pang-5, yung tinatawag lang front organizations ng CPP and PA. Okay. Yeah. So, thank you so much. Kin and Cassie, gusto ko lang bago natin matapos itong ating programa, magbigay ako ng biblical
support dito sa programa ng gobyerno na ginagawa na in line with the principles of the Word of God. Ano po mga kababayan? So, nais ko pong basahin yung nasa aklat ng Micah chapter 7. Sabi po rito sa verse 18, ano po, onwards, Micah chapter 7, sabi rito, "Who is God like you, pardoning iniquity?" Ano? Sabi rito, "And passing over the transgression of the remnant of his heritage. He does not retain his anger forever, because he delight in mercy. He will again have compassion on us, and he will subdue our iniquities." Sabi rito, "You will cast all our sins into the depths of the sea." And this is God's mercy, no? And this is the Bible, the Word of God speaking na ang Panginoon talaga, pardoning iniquity, may amnesty. Kung sa ang Diyos, kung ang sa lupa ay may amnesty, how much more sa ating Panginoon na talagang nagbibigay ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. At ang sabi po sa last, nais kong i-share sa aklat po ng Psalms, napakaganda po na to, sa aklat ng Psalms 103, verse 12, nagsabi po rito sa wikang Ingles, "As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us." So, ito yung biyaya, yun ang biyaya at mercy ng ating Panginoon Diyos sa lahat na tayo lahat makasalanan, lahat tayo may pagkukulang. Ang Diyos, mapagmahal, mapagpatawad, maawain at mahabagin. At ganun din ang ating gobyerno na mayroong programa ng pagpapatawad. Yung amnesty, another term ng amnesty, siguro forgiveness o pardon sa ating pong mga kababayan. At ganun din po ang ating pamahalaan, nagmamahal at nagmamalasakit sa ating pong mga kababayan. So, on my part, thank you so much, Commissioner, mabuhay po kayo at ang ating gobyerno para po sa pagkalinga sa ating pong mga former rebels. Ayan, maraming salamat po, Commissioner. At sir, may message pa po ba kayo para sa ating mga taga-subaybay? Lalo na sa mga nanonood na opo, sa ating kababayan mga- natin. Opo, at sa mga gusto pang sumuko para at mag-apply ng amnesty. Opo. Yes. Bilang huling panalita, tama po si Pastor. Even yung amnesty natin may biblical history na bago ipasok yan sa ating constitution, kung ang sinasabi, kung yung Diyos nga ay nagpapatawad, tayo pa kaya ang mga tao na hindi. Kaya po naipasok yun yung amnesty. Ngayon po yung amnesty, ito po ngayon lumalabas, hindi lang po siya legal, kumbaga meron po siyang practical application. Napifeel niya, alam niya yung hirap at saka yung intention ng mga kapatid natin na sa bundok. Sino ba naman tao na hindi nagnanais ng peace? Sino ba yung mga kapatid o tao na hindi gusto makasama ang mga kapatid, magulang, mahal sa buhay, ang komunidad na magkaroon ng normal na buhay? Bagamat minsan may mga kapatid natin hesita silang bumaba dahil yung pangamba na pagbababa sila, maa-arresto sila o kaya yung mapoprosecute sila dahil sa mga kaso na isa pa sa kanila. Now, this is the time wherein yung amnesty inopen ng government natin, dalawang kamay, na lahat po ng membro ng grupo na may mga kaso at may mga na-commit na mga offenses in furtherance ng objective ng kanilang grupo, yung nasabing grupo, andito po kami ang amnesty, andito po yung mga kaakibat nating membro or member ng gobyerno, yung mga churches, yung mga organizations ng mga former rebels na tutulong po sa inyo para po once and for all maatin natin yung peace, para once and for all makapiling nyo ang inyong mga magulang, ang inyong mga kapatid, yung mga community nyo, lahat. Imagine for how many years nangungulila ang iyong asawa, nangungulila ang iyong kapatid, ang iyong mga anak, ang iyong mga magulang, ang community. This is the right time. Amen. Alam po namin yung hirap nyo nadaranasan dyan. Ngayon, andito po kami, dalawang kamay, katulong po namin sila Pastor Robert, na nilalapit po namin ng gobyerno. Kami na po lumalapit sa inyo para po bail na lang natin. Ang requirement lang po sa inyo is mag-apply lang. Kami na po ang maghahanap ng mga dokumento ninyo. Maraming salamat po sa inyong programa, Pastor Robert. Maraming salamat po, Commissioner. Cassie and Kim, bago tayo tuluyang magtapos, gusto ko lang batiin yung aking misis, we are celebrating our 25th anniversary ng pagiging boyfriend and girlfriend. Noong May 31,
the other day, nung Sunday, yung aming 25th anniversary as boyfriend and girlfriend. At syempre, turning 17 years naman kami as husband and wife sa December. So binabati ko lang yung aking mahal na misis na masugid nating taga-subaybay. Opo. Binabati ko rin si Congra- Sir Jericho Distor ng Office of the President, sir. Ate Rose! Ayan po, isang napakagandang programa po ang muling naibahagi po sa atin ni Commissioner Ayuyaw. Ano po ang ating natunghayan ngayong umaga. Sana po muli namin kayong makasama sa aming susunod na episode. Good morning po sa lahat. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula, Kami po ang inyong mga lingkod para sa ang Binagong Buhay.